Mananatili raw na senador si Jinggoy Estrada hanggat hindi pa final and executory ang hatol sa kanyang guilty para sa mga kasong direct at indirect bribery kaugnay ng PDAP scam. Inabsuelto naman siya sa kasong pandarambong. Narito ang aking report. After 1 decade, my case has already been resolved. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder o pandarambong si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ng pagbulsa umano niya ng 183 million pesos sa Priority Development Assistance Fund o PDAP scam noong 2014. Nakipagkuntsabahan daw si Estrada para mailipat ang kanyang PDAP sa mga bogus na non-government organization o NGO ng binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Base sa 396 na pahinang desisyon ng korte, hindi napatunayan ang sabuatan ni Napoles at Estrada. Ang sigurado raw na magkakonsyaba ay si Napoles at ang Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Hindi raw masasabing kasabwat si Estrada dahil lang pinirmahan niya ang mga endorsement letter ng paglilipat ng kanyang PDAP papunta sa NGO ni Napoles. Hindi rin naabot sa 10 milyong piso ang perang nakulimbat umano ni Estrada. Sa batas, 50 million pesos o higit pa ang threshold para maituring itong plunder o pandarambong. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. This is a vindication of my name, and I am emerging victorious at this point. Pero kahit inabsuelto si Estrada sa kasong plunder, hinatulan naman siyang guilty beyond reasonable doubt para sa isang count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. 8 hanggang 9 na taong kulong at multang 3 milyong piso ang parusa sa direct bribery, habang 2 hanggang 3 taong kulong naman sa indirect bribery. Napatunayan ng Sandigan Bayan na nakatanggap ng 1 milyong pisong suhol si Estrada at pumasok ito sa kanyang bank account noong September 18, 2008. Nagtutugma yan sa record ng testigong si Ben Hurluy at maging sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa indirect bribery naman, tumanggap daw ang senador ng 1.5 million pesos na ipinadaan sa socialite na si Ruby Tuason galing kay Napoles. Dahil tinanggap daw ito na Estrada at itinabi ang pera, indirect bribery na itong maituturing. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder. And I have been already acquitted. I have been exonerated of plunder. Kabilang sa parusa ni Senator Estrada ang pagsuspindi sa kanya sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Iaapila raw ito ng kanyang kampo. Nothing is final, okay? That is appealable. We will file the necessary motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. And yes, I will instruct my lawyers to, again, to exhaust all legal options, all legal remedies. None of the witnesses stated that he received any money or consideration. So we don't understand kung anong basis ng bribery nila. Until it becomes final, he still can hold office. Ayon naman kay Senate President Big Subiri, hanggat hindi pa final and executory ang hatol kay Estrada, pwede raw niyang ituloy ang kanyang tungkulin bilang senador. Sa kaso naman ni Napoles, absuelto rin siya sa plunder case. Pero guilty naman siya sa 7 counts ng corruption of public officials na may parusang pagkakakulong ng 14 na taon at multang 29 million pesos. Isinantabi naman muna ang kaso sa iba pang pinaghahanap na akusado, kabilang ang dating staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.